EP5, Quarter 2, Week 1. Animal production at mga sangay nito. Kahalagahan at kabutihang dulot sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa animal production at mga sangay nito, kahalagahan at kabutihang dulot sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Mga kasanayan. Una, natatalakay ang kahulugan ng animal production at mga sangay nito. Pangalawa, natatalakay ang kahalagahan at kabutihang dulot sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Maikling balik-aral. Bilang paghahanda, panimula, at pagbibigay diin sa nilalaman ng buong unit o markahan, ang pag-aalaga ng hayop ay makatutulong sa kabuhayan ng isang mag-anak. Hindi lamang ito isang hanap buhay, kundi maaari rin itong gawing libangan na magbibigay kasiyahan sa bawat tao. Mga katanungan. Una, may alaga ba kayong hayop sa bahay? Pangalawa, bakit nais ninyong mag-alaga ng hayop tulad ng aso? Pangatlo, ano-ano ba ang kapakinabangang maaaring makuha ng tao sa pag-aalaga ng mga hayop? Ang mga kaalaman, kaisipan, kasanayan, at saloobin na matutuhan sa unit ay papatnubay sa iyo upang maunawaan ang kahulugan ng pagpaparami ng alagang hayop o animal production na maaring makatulong sa pamumuhay at pag-unlad ng kabuhayan. Gayon din ang kahalagahan at kabutihang dulot sa pag-aalaga ng poultry animals at livestock sa natural na pamamaraan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paano to? Pansinin ang mga larawan ng mga hayop. Pangkatin sa dalawa ang mga nasabing hayop bilang poultry animal o livestock animal. Isulat ang iyong mga sagot sa talahan na yan. Handa ka na ba? Narito ang mga kasunod. Ngayon ay pangkatin mo na ito. Paghawan ng bokabularyo
sa nilalaman ng aralin. Panuto, pagtapatin ang mga salita sa hanay A sa kanilang mga kahulugan sa hanay B sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga letra. Ngayon ay sagutin na natin. Para sa unang bilang, poultry animals. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay titik B. Mga hayop na may pakpak, dalawa ang paa at nangingitlog. Pangalawang bilang, livestock animals. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Ito ay D. Mga uri ng hayop na may apat na paa at nanganganak ng buhay. Pangatlo, pinagkukunan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay A. Pinagmumulan ng isang produkto o bagay na maaring pakinabangan. Pang-apat, kahalagahan. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay C. Importansyang nakukuha sa isang bagay o gawain. Unang aralin, animal production at mga sangay nito. Pagproseso ng pag-unawa. Pansinin ang mga larawan. Una, poultry animals. Pangalawa, livestock animals. Gabay na tanong. Una, ilarawan ang pisikal na anyo ng mga poultry animals. Pangalawa, ilarawan ang pisikal na anyo ng mga livestock animals. Pangatlo, ano ang kahulugan ng animal production? Marami sa atin ang kinagigiliwan ang pag-aalaga ng hayop bilang pet o pansariling alaga tulad ng pag-aalaga ng aso, pusa, kuneho, kalapati, at marami pang iba. Ngunit maliban dito, ang pagpaparami ng alagang hayop o animal production ay may maraming kapakinabangan ang maibibigay para sa sarili, pamilya at pamayanan. Tulad ng paghahalaman, isang gawaing kapaki-pakinabang din ang pag-aalaga ng hayop. Isa itong gawain na dapat pag-aralan sapagkat may malaking tulong ito sa kabuhayan. Ang animal production ay nahahati sa dalawang sangay. Ito ang poultry animals
at livestock animals. Ang pagpaparami ng pugo, manok, pato, itik o bibe, pabo at gansa ay ilan lamang sa mga halimbawa ng poultry animals. Ang poultry animals ay ang mga hayop na may pakpak, dalawang paa, at nangingitlog. Ang mga ito ay maaaring magbigay ng itlog at karne na maaaring ipagbili. Samantalang ang livestock animals ay ang pagpaparami ng baboy o swine. Small ruminant tulad ng kambing at large ruminant tulad ng baka. Sa pag-aalaga ng livestock animals, maaaring ipagbili ito ng buhay at maaari ring ipagbili ng per kilo. Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Isulat ang salitang tama o T kung wasto ang sinasaad ng bawat item. At M o mali naman kung hindi. Sagutin na natin. Para sa unang bilang, ang manok at pato ay mga halimbawa ng poultry animals. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawa, ang animal production ay may dalawang sangay. Ito ang poultry animals at livestock animals. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, ang livestock animals ay mga hayop na may pakpak, dalawang paa, at nangingitlog. Ito ba ay tama o mali? Mahusay, ito ay mali. Pang-apat, ang kambing ay halimbawa ng small ruminant animals. Ito ba ay tama o mali? Mahusay, ito ay tama. At panglima, ang livestock animals ay nagbibigay ng karne. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay tama. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pangalawang aralin, kahalagahan at kabutihang dulot sa pag-aalaga ng poultry animals sa natural na pamamaraan. Pagproseso ng pag-unawa. Gabay na tanong. Una, sa inyong sariling pang-unawa, nakapagbibigay ba ng kabutihan ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng mga poultry animals? Pangalawa, ano-ano ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng mga poultry animals? Sa araw
araw na ito, ating tatalakayin kung ano-ano ang kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aalaga ng mga poultry animals. Ang pag-aalaga ng hayop tulad ng poultry at livestock animals ay kapaki-pakinabang na gawain. Narito ang mga kahalagahang dulot ng pag-aalaga ng mga hayop. Una, nakapagbibigay ng karagdagang kita. Malaki ang maitutulong nito sa budget ng isang mag-anak sapagkat maraming produkto ang nagmumula sa pag-aalaga ng hayop na maaaring ipagbili at pagkakitaan. Pangalawa, nagbibigay hanap buhay sa mamamayan at pamayanan. Pangatlo, napagkukunan ng pagkain at iba pang produkto tulad ng karne at itlog. Maging ang balat o balahibo ng hayop ay maaaring gawing iba't ibang kagamitan para sa tahanan. Ngayon ay dumako naman tayo sa kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poultry animals sa mga tao. Una, nakapaghuhubog ng kagandahang asal gaya ng kasipagan, masigasig at pagkamalikhain. Pangalawa, nagsisilbi bilang libangan. Ito ay isang kawili-wiling gawain para sa lahat. Pangatlo, ang pag-aalaga ng poultry animals at livestock animals ay may mabuting dulot sa ating kapaligiran o kalikasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mapagkukunan ng natural na pataba na mabuti naman sa ating mga halaman. Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Iguhit ang puso kung ang pangusap ay nagsasaad ng kahalagahan ng pag-aalaga ng hayop at bilog naman kung nagsasaad ng kabutihang dulot. Sagutin na natin. Una, nagbibigay ng itlog at karne ang mga poultry animals. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay puso. Pangalawa, ang pag-aalaga ng poultry animals ay nakakalibang na gawain. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay bilog. Pangatlo, maituturing na isang marangal na hanap buhay ang pag-aalaga ng mga hayop. Ano ang tamang sagot? Mahusay, ito ay puso. Pang-apat, nagbibigay ng dagdag na kita para sa mag-anak ang pag-aalaga ng mga poultry animals. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay puso. Panglima, nalilinang ang kasipagan at pagkamalikhain sa taong nag-aalaga ng mga poultry animals. Ano ang tamang sagot? Mahusay, ito ay bilog.
paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Para sa unang bilang, ano ang kahulugan ng animal production? Tama! Ito ay ang pagpaparami ng alagang hayop. Pangalawa, ano-ano ang sangay ng animal production? Mahusay! Ang animal production ay nahahati sa dalawang sangay. Ito ang poultry animals at livestock animals. Pangatlo, ano-ano ang mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop para sa sarili, pamilya, pamayanan at kalikasan? Mahusay! Ang pag-aalaga ng hayop ay nakapaghuhubog ng kagandahang asal sa sarili, nagbibigay ng libangan at dagdag na kita sa pamilya, nagdudulot ng hanapbuhay sa pamayanan, at tumutulong sa kalikasan sa pamamagitan ng natural na pataba. Ito ay isang kapaki-pakinabang na gawain para sa lahat. Pang-apat, paano makakatulong ang pagkakaroon ng kaalaman sa animal production upang magkaroon ng desenteng hanapbuhay ang bawat Pilipino at nang mapaunlad ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa? Mahusay! Ang pagkakaroon ng kaalaman sa animal production ay makatutulong sa bawat Pilipino na makapagsimula ng sariling hanapbuhay tulad ng pag-aalaga ng poultry at livestock na maaring pagkakitaan. Sa pamamagitan nito, tataas ang produksyon ng pagkain, dadami ang kabuhayan sa mga pamayanan, at unti-unting uunlad ang ekonomiya ng bansa. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay tama o mali. Para sa unang bilang, ang animal production ay isang gawain na maaaring mapagkakitaan ng pamilya. Ito ba ay tama o mali? Mahusay, ito ay tama. Pangalawa, ang pag-aalaga ng kambing ay halimbawa ng small ruminant animals. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, ang pag-aalaga ng baboy ang nag-iisang alagang hayop para sa livestock. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay mali. Pang-apat,
ang dumi ng mga poultry animals ay maaring gawing pataba sa ating mga halaman. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama! Panglima, hindi nakakalibang ang pag-aalaga ng hayop dahil ito ay nangangailangan ng mahabang oras na pag-aalaga. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay mali! Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa animal production. Ito ay ang pagpaparami ng mga alagang hayop. Ito ay nahahati sa dalawang sangay. Ito ang poultry animals at livestock animals. Natukoy din natin ang mga kahalagahang dulot ng pag-aalaga ng mga hayop. Basahin mo ang mga ito. Kasunod nito ay ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng poultry animals sa mga tao. Basahin mo ang mga ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.